Good day Philippines, good day all over the world Sa mga katikram, hello, big love shoutout Sa mga bagong pasok pa lang na hindi naka-subscribe sa aking channel, subscribe na po kayo. Uulitin ko po, atin to, pasok. Well, ating pag-uusapan, kailangan ba magpasalamat si Tatay Tekram sa mga sponsor? Kasi sinusumbat ng mga anay ng katekram. Si Tatay Tekram daw ay hindi marunong magpasalamat. Marunong lang gumamit ng mga taong ibablog niya. Pero yung nagbibigay tulong sa mga na dapat tulungan, hindi man lang daw marunong magpasalamat. Ayon sa mga chismis, hindi lang chismis. Sinabi mismo sa bunganga ni Ursula, yung sandok ba? Sandok. Kung may mga idea kayo mga katikramers, please comment section below. Punto por punto. Lahat na lang mga katikram sinusumbat ng mga anay ng katikram community. Gusto nila na malubog, gusto nilang tadyakan, gusto nilang ilibing ng buhay si Tatay Tekram. Hindi ko po alam kung ano ang mga nasa utak ng mga anay na kung bakit naiisip nila yon. Bakit sila galit kay Tatay Tekram? Ang reason nila mga katikramers, manggagamit si Tekram, walang utang na loob, pinabayaan si Dave. Kung wala daw ang mga sponsor, kung hindi nagplano ang sponsor, si Dave nasa lupa pa rin. Pero ang gumawa ng paraan daw, yung mga sponsor na umangat ang buhay ni Dave. Nagtulungan daw ang mga sponsor na ma-step to forward ang buhay ni Dave. Pero ninakawan daw ito punto por punto. Instead, na para kay Dave yung pera, binulsa daw ni Tekram. Maniniwala po ba kayo doon, mga katikram? Lahat na lang mga katikrams na pamburaot ng tao. Even the transactionist ng pera, dinadaw nila si Tatay Tekram. Doon lang natin masusukat mga katikramers na mababa ang tingin nila kay Tekram. Bakit kaya? May punot dulo kaya ito na kung bakit nagsusuputan ang mga kurimaw, halimaw, anay dito sa social media, lalong-lalo na sa Tekram community. May bago naman silang issue. Yan si Luis, gagamitin naman daw yan ni Tekram. Kung paano ginamit si Dave, yun di daw ang gagawin ni Tekram kay Luis. Grabe na mga words na binibitawan nila kay Tatay Tekram. Sobrang garapal na mga Tekram. Hindi man lang tinitingnan ni Ursula yung pagmumukha niya na every project na ginagawa ni Tatay Tekram, nandun yung mukha niya. Di ba yung mukha ni Ursula mukhang pala? SMB, stop kan yan. Hindi nga sa totoo lang. Kasi, grabe man lait eh. Why na ginagawa yan ni Ursula, mga katikram? Take note this, mga katikram. Why ginagawa yan ni Ursula? Kasi nga, may ilan-ilan na mga sponsor na kuha ni Dave. Pati yan sa mga vlogger na yan, dun sa kabila. Nakuha, gusto nila makuha ang loob ng mga sponsor ni Dave. Alam niyo na what I mean is. Alright? Ganun lang po dun. Kaya wag po tayong magtaka. Anong dapat natin gawin mga katikram community? The best way, wag pansinin. Lalo yung mga OFW. Alam ko, mo kayo sa lungkot dahil malayo kayo sa pamilya nyo. Nandyan kayo for good vibes. Okay? The best way, panuorin lang yung mga video ni Tatay Tekram na makakaantig ng yung puso. Huwag yung mga vlog ng ni G o ni Brad Rosie o yung mga vlogger dun sa kabila kasi nga
ma-stress lang po kayo. Stress pa nga kayo sa pamilya nyo, stress pa nga kayo sa trabaho nyo, stress pa kayo sa even in the social media. Anong dapat gawin? Distance na. Iwasan na. Kasi lahat na lang Lahat na lang binato nila kay Tatay Tikram. Ibabalik natin ulit. Please comment section below. Dapat ba magpasalamat si Tatay Tikram sa mga nagbigay, sponsor sa during sa kanyang charity? Please comment section again below. So alam naman natin noon, yung lagi naman sa aking napapanood na video kay Tatay Tikram sa pagbibideo, nagpapasalamat naman siya sa mga nag-sponsor nito. Pero hindi yung individual, kasi sa dami pa naman, no? Sa dami. Siguro, so kung sino mga nag-sponsor, example, this project, sino nag-sponsor, this example, kay Jovelyn, di ba? Yung under the analysis, si Jovelyn, o kung sino nag-sponsor doon, kung doon siya nag-target, magpapasalamat yan si Tatay Tikram. Hindi kailangan pa ba isa-isahin yung Ursula? Yun lang kay Kuya SM. Sa dami pa naman. However, sa'yo, kasi kunti, however, 2,700,000 followers. Papasalamatan mo yun isa-isa. Sa bagay, sa katulad natin na medyo we are small YouTuber, small creator, di ba mga Bisaya talaga, SMB, ayusin mo talaga. Small creator, yun. Isa-isa pwede, may kapasta. Pero kagaya kay Tatay Tikram, na sa dami ng mga nag-sponsor, dami ng mga nagmamahal sa kanya, siguro, yung isang pasalamat niya, for all na yun. Huwag mo nang i-issue pa, pati yung pagpapasalamat. Hindi yan issue. Hindi yan issue. Yung tumulong sa kanya, yung nag-sponsors kay sa mga dapat tulungan ng mga charity, masaya na sila kapag nakikita nila na yung ibinigay nila para sa tao na yun napunta sa tamang proseso na ibigay. Punto por punto. Kailangan pa ba i-shout out yung mga pangalan? Kung galing sa iyong puso, yung tulong mo sa mga kinangailangan, mga kahus na less sa budget, kailangan pa ba? However, kayo yung tumulong sa mga manonood. Kayo, gusto niyo ba na magbigay kayo tulong? Kailangan, i-shout out yung name ko, please. Bakit? Doon ko natin din masusukat kung may ganong attitude ba ng isang tao. Hindi galing sa puso. Hindi galing sa bukal ng kanyang puso ang pagtulong niya. Punto por punto. Kasi humihingi ng kapalit. About sa shout out, thank you. You shout out my name because I'm the one to sponsor that project. I'm the one to sponsor that charity. Di ba? Yung mga ganong eksena. So mga ganong eksena mga Tikramers, hindi galing sa bukal ng kanilang puso, kundi naano lang sila yung what I mean, parang pinupush lang yun nung sarili nila magbigay. Yung gano'n, parang may nag-demand na sa ng tao na magbigay ka. Yung gano'n. Alam ko yung mga legit talaga na alam nila na may sobra silang pera, na sobra-sobra na sa needs nila, na magbigay ako sa ibang tao din. Oo. May magbibigay sila. Oo. Yung iba nga hindi nga nagpapamention ng pangalan eh. Hindi. Ang importante, alam na sa taas na nagbigay ka. Kasi sabi pa nga,
If you love, kung magbigay ka, si God na magre-respond sa'yo. Katulad kagabi, ha? May baliw dun, malakas ang ulan, baliw dun. Tinawag ko. Pinakain ni Kuya SMB. Sapat na po yun. Humingi ng paningarilyo. Sabi ko, hindi na ako magbibigay kasi sapat sa aking pagkain sa iyo. Kakaganda ng kalusugan mo. Ngayon, yung way na yun, it's enough. Kasi ang gusto nila, magbigay ako sa taong baliw, gusto nila, oy baliw, i-shout out mo yung aking pangalan, nang bigay ako sa iyo ng pagkain, yung mga ganun. Hinalimbawa ko lang sa inyo mga ka-idol, yung pinagdaanan, yung paano tayo magbigay sa kapwa na galing sa ating puso. Okay? Magbigay tayo, that's it, wala na. Kasi hindi naman bulag si God na hindi ka makita sa mga naibigay mo tulong sa ibang tao. Kasi sabi pa nga ng lola ko, kapag mapagbigay kang tao, hindi ka maramo sa iyong kapwa, more blessings ang ibibig. Triplets, hindi lang triplets, 100,000 times ang ibibigay na pabalik sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Yun lang. Pero kapag nakita nga sa pilitan lang, napipilitan ka lang magbigay kasi sa mga kaibigan mo nagbigay din, nasasapilitan ka lang, hindi yun. Error yun, ha? Error. Kung sa cellphone, low signal, error, loading. Ha? Ang tawag dun, loading. Pinag-iisipan pa. Okay? Ganun po dun, mga katekramers, na lahat na lang, even the sponsor, yung panunumbat, sila din na una nag-issue niyan. Tapos binabato yung mga vlogger na under ni Tekram. Yung pagpapasalamat, binigyan din nila ng masamang kahulugan. Di ba? Lahat na lang mga katekram, binigyan nila ng masamang kahulugan. Yun ang mahirap eh. Yung binabato nila kay Tatay Tekram, na yung pasalamat, yun si Dave, never ko narinig na nagpasalamat yan actually. Even kay Tatay Tekram, ewan ko din kung nagpasalamat yan na off-cam, I don't know. Pero sa nakikita ko, even sa pagbablog sa kanyang nanay na si Apple, wala man lang. Ha? Hindi ko rin alam kung bakit ganun yung way na dapat kung mahal ni Dave ang kanyang sarili, even his family, dapat doon siya sa pudor nila, Bakit sa iba siya? Parang naiiwan sa ere si Apple. Di ba? Yung mga ganun, ha? Kung mahal nila si Dave, kung paano nila tinulungan si Dave, tinutulungan din ng pamilya. Kahit paano, kung gusto nila mapasaya si Dave, kasi hindi na kailangan, Dave, tulungan mo, no. Kusa ka na magbigay tulong sa nanay. Kasi kapag makikita yan ni Dave, matuwa yan kung mahal yung si Dave, kung hindi nyo ginagamit si Dave. Ngayon, alam nyo na magagamit yung si Dave. Okay, Dave, what do you want? I'll give you everything. Maging masaya ka lang. Hindi yun. Ha? Kasi kapag gusto mo yung bata, you listen this. Kung gusto mo mapasaya si Dave, kung paano minahal si Dave, mahalin mo yung si Nanay Apple. Ha? Nahihirapan ngayon. Mahalin mo din. Kagaya ng dito sa Tekram community, di ba? Minahal niyo si Tatay Tekram noon. Ang pagmamahal na binigay kay Tatay Tekram, tinumbasan yung pagmamahal binigay kay Dave. Ganon din po ang dapat ibigay nyo kay Apple. Minahal nyo si Dave, minamahalin nyo din kung totoong legit ka na hindi mo ginagamit si Dave. Ewan ko lang din kung no one can support kay Dave dito sa social media kung hindi kayo umalis sa poder niya. Ngayon lang kasi nagagamit nyo siya or sila. However, kung wala, yun lang naman ang katanungan ni Kuya SMB. Porket nagagamit nyo yung bata, nandiyan kayo pabidabid. Kahit na anong issue, binubugan nyo dito sa aming confounder. Wag rin po kayo magtaka kung anong mga binibitawang salita ng aking mga co-vlogger dito sa Under of Tekram.
Kasi kayo naman nagpasimulo nito eh. Parang ahas yung ahas nakabalandra sa daan. Hindi ka tutuklawin ng ahas kung hindi mo siya aapakan. Pero kapag apakan mo ang ahas, manda ka. Tutuklawin ka ng how many times na ikaw ay maging bangag. Sandok. Ganun lang po dun. Huwag niyong isisi ang nangyari ngayon kay Dave and kay Tekram sa kay Tekram. Obserbaran niyo din yung pagkakamali. Hindi ng isang tao. Hindi naman namin sinasabi na hindi nagkamali si Tatay Tekram. At ulitin ko, we are not perfect. We are human being only. Hindi tayo perfecto mga katekram. Hindi tayo perfecto. Yan, si Tatay Tekram, nagkamali yan. Dapat, before kayo ibalansi. Huwag niyong kumbinsihin, alam mo nga doon ka kumang pinatama, doon ka. Alam mo, ginagawa ni Dave ay mali, doon ka. Di ba? Ganun lang po doon, mga katekramers yung kay Kuya SMB. Anyway, medyo mahaba na, it's time of 6 p.m. na in the evening here in the Philippines. Again, sa mga nandyan pa, please not forget to subscribe sa YouTube channel, Kuya SM. Medyo madilim pa, Di nakikita yung aking ilong na medyo lumalapad na konti. Anyway, ganun lang po mga tikrams, pinapakamalan ako, Jiki Manikan daw ako, kamukha daw. Siguro ang ilong, magkailong lang kami ni Jiki Manikan, But not total. Sa personal, magkamukha daw kami. Sabi ko na anyway, change content. Sabi ko, hindi naman masyado. Naman siguro yung ilong magka-size lang siguro isa lang yung hormaan ang binigay sa amin ni Jiki Manikan, bero lang. Kaya anyway, mga katikramers, hanggang dito na lang tayo uulitin ko po, don't forget to subscribe atin to para sigurado punto par punto, pack na pack and full pinawisan ako. Have a good day, have a good night, especially mga FW. Sana maging okay naman yung aking magla-live. Anyway, humingi lang ako ng pamanhinan kung sometimes makapag-live ako or hindi sa gabi dahil yung schedule ko nga hindi ko hawak. But kung nakikita ko na may time ako nagla-live ako. So gusto ko awitan ng hindi magkagandahan ng aking boses, but ito ilalaan ko sa mga OFW, sa mga homesick dyan na medyo malayo sa pamilya. Samahan niyo po ako sa aking live sa puli na supportahan din po ninyo ako punto por punto. Yung ating pag-content, bibigyan natin ng happy moment din yung mga OFW dyan. Especially sa mga nanay, lalo yung mga supporters ni Tatay Tekram na malayo, bigyan din natin ng good vibes. Kahit paano, maging masema lang sila, kahit saglit man lang. Hanggang dito na lang. Mabuhay kayong lahat. God bless. Ingat kayo lagi. Love you all.